Magtulak na, magbarangon na, magiriwa, mag-urupod na, sa pagkatubang sa initsan adlaw. Halahiwag na, ipaila na, ibandera, mga kaayuhan, magbiriyo, mga Maayo na pagkadi sa akon channel mga kabeheros. Ini na palabas aton lang kadtuon sa lungsod San Jacinto. Espesyal sa akin ang bayan na ito dahil dito ipinanganak, lumaki at nanirahan ang aking nanay. Mula sa natatangi nitong ganda na tila nakakubli at itinatago ng maliit na isla ay unti-unti nang nakikilala ang Ticao Island sa mga turista, partikular na sa bayan ng San Jacinto na sakop ng lalawigan ng Masbate. Pero teka muna, nasaan nga ba ang bayan ng San Jacinto at paano makakapunta dito mula sa Maynila? Ang bayan ng San Jacinto ay matatagpuan sa isla ng Ticao na nasasakupan ng probinsya ng Masbate. Nakaharap ito sa Ticao Pass at sa bayan ng Bulan na nasasakupan naman ng probinsya ng Sorsogon. Kahit na bukod na isla ito ay sakop pa din ito ng rehiyon ng Bicol or Region 5. Sa makatuwid, Bicolano ang kanilang lahi at salita at bahagi pa din ito ng kabuuang Luzon. Kung kayo ay manggagaling sa Manila at bus ang gusto nyong sakyan papunta sa isla, ay marami kayong options ng mga bus companies. Isa na dyan ang Bicol Isarog Transport System Incorporated na may regular na biyahe mula Cubao hanggang sa kahit saan sa Bicol Region. 1,000 to 1,500 pesos depende sa klase ng bus na inyong sasakyan ang pamasahe mula Cubao at bababa kayo ng Bulan, Sorsogon. Paalala lang po mga kabeheros, dahil ang biyahe na to ay umaabot ng 12 hanggang 15 oras. Ganun katagal. At mula sa pantalan ng Bulan, Sorsogon ay 200 pesos naman ang pamasahe sa Roro na kada oras umaalis papuntang Ticao Island sa mismong bayan ng San Jacinto. At kung ayaw mo namang sumakit ang iyong puwet sa tagal ng biyahe, ay pwede ka din namang lumipad via Cebu Pacific or Philippine Airline mula Naiya at bababa ng Legazpi City, Albay. Kulang 1 oras lang ang biyahe. At mula Legazpi, sakay lang ng bus papuntang Bulan, Sorsogon na aabot lang ng 2 oras. Welcome to San Jacinto! Matapos ang napakahaba at nakakapagod na biyahe, ay narating din natin ang bayan ng San Jacinto. Saan pa ba tayo unang papasyal? Siyempre sa kainan. Nagutom kami ng malala nang dahil sa haba ng biyahe. Perfect itong kusina al fresco para sa mga gutom na turista na tulad ko. Bukod sa masasarap nilang pagkain, ay napakaganda pa ng pwesto ng resto na to dahil nakaharap siya sa dagat. At ito ang kanilang menu. Madaming pwedeng pagpilian mula sa mga fried chickens hanggang sa mga seafood sinigang. Sarap! Ano pa hinihintay nyo? Tara, kain mga kabeheros! Dito sa San Jacinto, hindi buo ang bakasyon mo kung hindi ka makakapag-swimming sa isa sa mga pinagmamalaki nilang beach resort, ang Binantayanan Beach Resort. Hindi ito kalayuan mula sa town proper ng San Jacinto, kaya naman napakadali lang nitong puntahan. Walang entrance fee dito, ngunit may bayad ang kanilang mga cottages na 300 pesos kung gusto mong dun magstay habang kayo ay naliligo sa dagat. At kung ayaw nyo naman mag-rent ng kubo or cottage, ay pwedeng-pwede naman kayong magdala ng tent at mga upuan. Pati banig pwede na din, para meron kayong mapwestuhan habang dinadama ang ganda ng puting buhangin at asul na tubig ng beach na ito.
Para makapunta rito mula sa San Jacinto Town proper ay sumakay lang sa habal-habal na aabot ng 10 minuto na biyahe at bumaba sa Barangay Kalipatan kung saan naroroon ang beach na to. Welcome to Binantayanan Beach, guys. Mga kabeheros, kung gusto nyong mag-beach pero ayaw nyo naman lumayo sa city center or city proper or sa town proper ng San Jacinto, perfect na perfect tong beach na to. At wala rin tong entrance fee. Ang babayaran nyo lang dito is yung cottage kung gusto nyo. Pwede naman kayo hindi mag-cottage, pwede kayong kung meron kayong tent, pwede kayong gumamit ng sarili yung tent or pwede kayong gumamit ng banig kung meron kayo. Ang pangalan ng falls na ito ay hango sa pangalan ng dalakit trees na makikita dito sa paligid ng lugar. Ang talon na ito ay mayroon lamang na 3 metrong taas kaya naman bagay na bagay ito para sa mga malulain dahil hindi mo na kailangan umakyat ng mataas para tumalon. Manghuli muna ako ng baboy para may mailitsyon kami. Teka. Crystal green ang kulay ng tubig at talaga namang napakalamig. At dahil na din sa layo ng lugar na ito sa town proper at wala masyadong kabahayan at tindahan sa paligid, ay mas mabuti nang magbaon kayo ng pagkain at inumin pag bumisita dito para hindi gutumin. Paano makapunta rito? Mula sa bayan ng San Jacinto ay sumakay lang sa habal-habal at magpahatid sa Barangay Alminye at ibababa kayo sa gilid ng kalsada kung saan naroroon ang lugar ng falls na ito.
Tara na dito at ikaw na lang ang inaantay ng San Jacinto para ma-experience mo ang natatagong paraiso ng Isla ng Ticao. Sa Roro ulit sasakay kapag lilisanin na ang Isla ng Ticao. Ito ay patungo pa din ang bulan sa Sorsogon at 200 ang presyo one way. Pasalubong ba kanyo? Huwag kalilimutan na bumili ng ipinagmamalaki ng Bicol na Pili Nuts. Perfect itong pangpasalubong. At bonus pa sa inyong pag-uwi ang makita ang sikat na bulkang Mayon. Nakakamangha talaga makita ang active volcano na ito. Hanggang sa susunod nating paglalakbay mga kabaheros. Paalam!